Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat, mga kalaiko. Naniniwala po tayo na walang nagiging santo kung hindi dahil sa walang hanggang awa ng Diyos. At ang bawat santo ay buhay na patotoo na ang divine mercy ni Jesus ang siyang tunay na nagpapabago sa puso ng bawat tao. Kaya samahan po ninyo ako sa ating Saint of the Day. Ngayong March 9 ay ating ginugunita si Saint Francis of Rome. So sino po siya? Siya po ay pinanganak sa Rome noong 1384. Bata pa lamang ay nais na niyang maglingkod sa Diyos bilang madre. Ngunit ayon sa kagustuhan ng kanyang pamilya, siya ay ipinakasal. Pero sa halip na maging hadlang sa kabanalan, ay ginamit ni Francis ang kanyang buhay may asawa para patuloy na maglingkod sa Diyos. Kasama ng kanyang asawa, sila ay tumulong sa mga mahihirap, sa mga may sakit at mga nagdurusa sa panahon ng digmaan at salot sa Roma. Naranasan din niya ang maraming pagsubok. Namatay ang ilan sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa naman ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at nasugatan sa digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, nanatili po siyang matatag sa pananampalataya. Nakilala si Saint Francis of Rome sa kanyang malalim na buhay panalangin, kababaang loob at pag-ibig sa mga mahihirap. Itinatag niya ang isang samahan ng mga kababaihan na namuhay sa espiritu ng panalangin at paglilingkod na kilala ngayon bilang Oblates of Mary. Ipinakita ng kanyang buhay na ang kabanalan ay hindi lamang sa monasteryo. Maaari itong mamunga sa loob mismo ng pamilya, sa gitna po ng mga trabaho at sa paglilingkod sa kapwa. Isang paalala na kahit sa gitna ng paghihirap ng buhay, ang awa ng Diyos ang nagbibigay lakas upang manatiling tapat. Kaya bilang ating reflection, ang kabanalan po ay hindi lamang para sa mga pare, sa mga madre, minsan doon mismo sa ating pamilya at sa pang-araw-araw na buhay, tayo po ay tinatawag ng Diyos upang maging santo, upang maging banal. Ayon nga po sa salita ni Jesus kay Saint Faustina Kowalska, the greater the sinner, the greater the right he has to my mercy. Kaya Saint Francis of Rome, pray for us. Jesus, I trust in you.